Sa mundo ng social media na lahat perpekto at matalino, welcome sa page natin na Pang Tanga. Ayan, good morning guys, good morning. Nandito tayo ngayon. Naglalakad ulit at ihahatid natin ulit si Isla sa kanyang school. Last day ngayon, Friday na dito. Ayan, medyo naka-jacket tayo, naka-beanie. So, kasi medyo malamig ang panahon ngayon, mga 50 degrees Fahrenheit. So, ang video natin ngayong araw, ano bang gagawin natin ngayong araw? Mag-unboxing tayo, tapos pakita ko sa inyo kung paano ako nagluluto ng steak. Yun ang gagawin nating pagkain mamaya kasi alam niyo nagda-diet tayo. So, naka 1 meal a day ako ngayon. So, ayan, balikan ko kayo mamaya. So, ito na mga tol. So, kakauwi lang natin dito sa bahay. So, ito yung package na sinasabi kong i-unbox natin. Kakarating lang niya. In-order ko siya galing sa Amazon. So, ayan. Ito yung package niya. Buksan lang natin. Tapos, ibababa ko yung camera para makita nyo yung i-unbox natin. Okay? So, ito na yung package na i-unbox natin. Ito siya. Ayan. DJI Mic 2. Ayan. Kasi, magagamit natin to sa ating pag-vlog. Para pagka dalawa yung tao na nagsasalita, is pareho nyo silang maririnig ng maayos. Malinaw. So, saan ba ano ito? Ito na natin ano yun sa likod. So ayan, walang walang kutsilyo, kaya gunting na lang ang natin. So hindi ko nasasabihin sa inyo yung mga technical nitong product na to kasi marami naman dyan sa YouTube, sa TikTok na mahabang video para sabihin kung ano man yung mga nasa loob nitong kung ano yung mga technical nitong mga features nitong microphone na to. So, ako, papakita ko lang sa inyo kung ano yung laman. So, ito yung harapan niya. Tapos, ito yung laman. So, pagbukas mo, ito yung makikita mo. Ito yung bag. Nakabag siya. Tapos, dito naman, ito yung mga manual. Siguro, na lang gupitin naman natin ito. So, meron siyang manual. Tapos, ito, sticker. Ayan. So, ito na. Buksan na natin yung pinaka-bag. So, pagbukas mo sa kanya, ayan. Meron siyang charging cable. Meron siyang wire. So, ewan ko kung ano to. Adapter siguro to ng mic. Ito naman yung parang yung balahibo niya. Yung parang ganito. Ayan, ganito. So, meron siyang dalawa. Tapos ito, syempre, so lahat naman ng produkto may ganyan. Tapos ito na yung pinaka microphone niya. Ayan. Press to unlock. So, tanggalin lang natin yung sticker. Tapos, ito. Pindutin natin to. Ayan. Ayan na. So, pagbukas mo, ayan, umilaw na kagad siya. So, ito yung isang mic. Kagaya lang din to nung ginagamit natin. So, ngayon meron tayong tatlo. Pero ang allowed lang na i-connect pala sa dito sa camera na ginagamit nating pang video ay isa lang. Ay, dalawa lang pala. So, ayan. Dalawang mic. Tapos ito yung mismong transmitter niya. Ayan. Itong transmitter na to, alam ko pwede rin itong ilagay sa cellphone. Paano ba to? I-slide. Ayan, i-slide mo siya. Alam ko kumukonect to sa cellphone. Set up natin. Tapos
Ito yata yung, ayan, ito pala yung kinakabit dito. Nakita mo, meron siya kasing kasamang ganito. Isang Type-C, tapos isang Lightning sa Apple. So, pag ito, in-slide mo siya, ay, pabaliktad pala. Pag in-slide mo siyang ganyan, dito mo siya ikakabit, i-slide mo ganyan. Ayan. Tapos, pwede na siyang ikabit sa ating cellphone. Pero since hindi ko naman siya gagamitin at ikakabit ko siya sa ating camera dito sa ating DJI Osmo Pocket 3. So hindi ko na kailangan ito. So yan lang guys, mabilisang unboxing lang. Ito yung laman ng DJI Mic 2 natin. So magkano ba siya dito sa US? Nabili ko siya 300, mahigit 350 ba? 350 plus tax. So ayan guys, ayan na po yung ating mabilisang unboxing ng ating DJI Mic 2 microphone. Ayan, sana nagustuhan nyo. So mamaya diretso tayo sa grocery store, bibili tayo ng mga ingredients para sa lulutuin nating steak. Okay? Balik ako. DJI gang, let's go! So ayan guys, welcome sa ating kitchen. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano ko siniseason itong steak na kakainin natin para mamaya. Ayan. So 4 na piraso siya. Yung 3 piraso is na-season ko na. So kaya natin nilabas tsaka nilagay dito sa rack is para maging mag-room temperature kasi ayaw mong lutuin yung steak mo na galing ref. Tapos ire-rekta mo na kagad siya sa kawali kasi yung loob niya malamig pa. Ayaw mo naman i-overcook yung steak mo. So ang gagawin nating seasoning ngayon, simple lang, salt, pepper, saka garlic powder. Pero kung wala kayo nito, hindi naman pala. Kung bukod dito, ang pwede nyo pang gamitin kung meron sa inyong available is yung ganitong seasoning na gawa na. Ayan. Gawa siya ng Kinders. Ito yung gusto ko. Saka ito. Battery Steakhouse at saka Prime Steak. Yan yung kanilang brand. Pag wala naman, eto naman. Okay din to. I think, mga gawa ng, ewan ko, mga Latino seasoning to sa Puerto Rican. Doon ko nakita to, yung adobo seasoning. Ayan. So ngayon, pakita ko sa inyo kung paano ko siniseason yung steak. May nagtira ako dito ng isa para sample lang ko kayo. So, pakita ko sa inyo ng malapitan. Ito na yung ating ribeye steak. Ayan, medyo maganda yung kapal niya. Ganito yung maganda. So, ang una nating ilalagay is salt muna. Ang gamit ko dito, Himalayan salt. So, pag magsisison kayo ng asin, huwag yung malapit. Yung mataas para talagang kalat siya. Kamukha niya, no? Di ba? So, lagyan lang natin to. Yan, medyo damihan natin ng asin kasi makapal yung steak natin. Pagkatapos naman, lagyan natin siya ng paminta. Ayan. So, yung paminta, dadamihan ko din kasi masarap yung maraming paminta dito sa steak. Tapos, yung kabila naman. O, ganun din. Asin. Lahat ng ano niya. Pati yung dito sa gilid, lagyan din natin siya ng seasoning. Pati yung kabilang side. Tapos paminta. Ayan. Tapos mamaya bibili tayo ng thyme saka rosemary dun sa store. Meron na ako ditong thyme saka rosemary kaya lang ano siya dried. Mas maganda yung fresh. Yan, lahat ng season. Tapos ngayon ito na.
lagyan natin siya ng garlic powder. So sa paggamit ng garlic powder, maging generous din tayo, damihan din natin kasi masarap din to eh. Ayan o. Talagang siguraduhin nyo na lahat ng area niya, ayan, medyo gaganyan nyo para dumikit. Ayan o. Dito rin sa taas, ayan. Huwag niyong kakalimutan na dapat lahat ng area is meron siyang seasoning para lahat ng kada kagat malasa. So ayan, tapos na nating i-season yung ating steak. So ngayon, iiwanan lang natin siya dito. Kokoberan ko lang siya ng plastic wrap. Tapos mamaya, pagka room temperature na siya at ready na tayo kumain, lutuin na natin. So yun lang. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa labas ng Walmart. Papasok tayo, bibili tayo ng thyme at rosemary. So sana meron sila dito sa loob. Ayan. Thyme at rosemary. So ito pala. So meron silang thyme, cilantro, basil. So yun lang, wala silang rosemary. Ayun. So ito yung rosemary, ito yung thyme. So tara, bayaran na natin. And guys, welcome sa ating kitchen. Ngayon, lulutuin na natin yung ating steak. So dito tayo magluluto ng steak. Gamit ko carbon steel pan. Para din siyang cast iron, pero dahil ito yung meron ako na magaan-gaan, ito yung gagamitin natin. So para sa ating oil, gagamitin natin avocado oil kasi naubusan pala ako ng olive oil. So ayan siya. So, lagyan lang natin ng oil itong dalawang lutuan natin. So, ayan. So, painitin lang natin. So, kailangan yung apoy niya is mainit talaga para pag inilagay natin yung ating steak, is magkakaroon kagad siya ng browning. Ayan. So, painitan lang natin. Tapos, lipat ko yung angulo ng camera. Ayan, mainit na yung ating kawali. So, ngayon, ilalagay na natin yung ating steak. So, ayan. Siguraduhin nyo na pag inilagay nyo yung steak, medyo i-flat nyo siya para even yung kanyang browning. Ayan, no? Tapos, ang goal natin dito sa ating steak, medium to medium well done, siguro. Ewan ko kung well done nila gusto, tatanong ko muna sa kanila. Pero sa akin, medium rare. So, 3 minutes sa each side. So, kailangan talaga pagka nagluluto ka ng steak, meron kang timer. Hindi baling hilaw yung pagkakaluto mo. Ang masama, pag maganda yung steak mo, tapos na-overcook mo. Pag hilaw, madaling habulin, pwede mong lutuin ulit. Pero pagka na-overcook mo, wala na, matigas na. So, ayan. So, ayan, balik na rin na natin after ng 3 minutes. Ayan, no? Oh. Yan yung kulay na hinahanap natin. Ayan. Medyo tusta. Ayan ang masarap dyan, yung flavor. Ayan, no?
So pagka baliktad nyo, ipa-flat nyo ulit siya para pantay kagaya nung nauna. Tapos, ayan, iwan lang ulit natin siya ng mga 3 minuto. Ayan, timer lang tayo, 3 minutes. Ayan. Pagka malapit nang matapos yung 3 minutes natin, ilalagay na ulit natin dito yung ating mga herbs. Ayan. Butter, celery tuloy, thyme, tsaka rosemary, tsaka garlic. Ayan. So ayan, pagka malapit nang matapos yung ating 3 minutes do sa kabilang side, i-ready na natin. Ilagay na natin ngayon yung butter. I-ready na natin yung ilagay na natin yung rosemary. Ayan, ilagay na natin yung thyme. Saka lagyan na natin ng garlic. Ayan. Tapos hanapin natin yung ating tong. Ayan. So habang natutunaw yung butter dito sa kabilang side, niluluto dito yung garlic. Ngayon, yung ating steak, babalik rin natin. Ayan, para lumasa sa kabilang side. Ayan. Nakita niyo yung pagkakaluto. Sobrang ganda. Ayan, sobrang ganda ng pagkakaluto. So, ngayon, every 30 seconds, babalik rin natin ngayon siya. Ayan, no? Ayun. So maganda sana to kung kukutsa-kutsarahin kamukha ng ginagawa ni Paring Gordon. Ayan, gaganyan-ganyanan nyo. Ayan, no? Pero dahil siya may cameraman, tayo wala, yung buong steak na lang ang ating babalik-balik na rin. Ganun din naman. Ayan, tumalsik pa nga. Ayan, no? So yung rosemary, pwede nyong, ayan, ipunas-punas dito sa ating steak. Lumalasa yan. Lagay natin dito sa baba. Tapos yung kabilang side naman. Oh, ayan, no? Kung naaamoy nyo lang guys, yung naaamoy ko. Ayan, no? Sobrang bango niya. Nga pala, yung apoy natin, hininaan natin. Tapos, huwag nyo rin kakalimutan na itong side na to kasi may mga taba siya. So, lulutuin din natin yung taba. Ayan, no? Tapos balik-balik na rin ulit natin. Siguro mga 2 to 3 minutes natin babalik-balik na rin hanggang makuha natin yung desired cookness nitong doneness nitong ating steak. Ang gusto ko kasi talaga medium. Pero tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi bali nang ang steak natin ay mahilaw, wag lang masobrang luto. Kasi walang may gusto ng steak na ang texture ay parang goma. Ayan. So ayan, isang baliktad na lang. Tapos hahanguin na natin. Tapos kung gaano natin katagal niluto yung ating steak, ganun din natin siya katagal ire-rest. Ayan. So, saglit lang. So, ayan, hanguin na natin yung ating steak. Lagay natin dito sa plato. Ayan. So, pag inilagay nyo siya sa plato, huwag nyo kalimutan na isama rin tong mga herbs na nilagay natin kanina kasi masarap din yan. Lalo na yung sa bawang niya. Ayan. Oh. Tingnan nyo naman to guys. Oh. Tingnan nyo naman yan. So, i-rest lang natin siya ng 6 to 10 minutes tapos hiwain natin. So, ayan guys, after 10 minutes na pagre-rest natin dito sa ating steak, eto na siya ngayon. So, hiwain lang natin. Ayan. So, ayan, no? So, tikman natin.
Tamang-tama lang yung lambot niya. Tamang-tama yung alat. Ito yung garlic kanina. So, ang side dish natin, ito, meron tayo ditong salad na nakuha namin kanina. Tapos meron din tayong pineapple. Ayan. So, ito yung pineapple. Tamis niya. So, ito ulit yung steak. So, dito na magtatapos yung vlog natin ngayong araw. So, sana nagustuhan nyo yung paraan ko ng pagluluto ng steak. Ayan, no? Ano yung kulay niya. Tamang-tama. So, kung may natutunan kayo sa video na to, hindi maganda. Kung wala, aba, ayos din ulit. So, hanggang doon na lang. Okay, bye-bye.